Sa balita na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit sinasabi ni Egra Crypto na sumisigaw na ang chart ni XRP ng $20. Yan, sa mundo po ng crypto, may mga sandali na tahimik po ang galaw ng presyo pero maingay ang sinasabi ng chart. Ganito po mismo ang sitwasyon ni XRP ngayon. Ayon po kay Egra Crypto, ang kasalukuyang price action ng XRP ay deceptively calm. Maraming traders ang nadidistract sa short-term volatility, sa mga maliliit na pullback at saka sa intraday noise. Pero kapag tiningnan mo ang mas mataas na time frame, ibang kwento ang lumalabas. Hindi po kahinaan ang ipinapakita ng chart, kundi repetition. Para sa mga analyst na inuuna ang structure kaysa emosyon, malinaw po ang mensahe. Ang setup ni XRP ngayon ay katulad ng mga yugto bago ang malalakas na expansion sa nakaraan. Ang tanong ngayon ay handa ka bang makinig? Ngayon, ano nga ba ang ipinapakita ng price structure tungkol sa kasalukuyang galaw ni XRP? Ayon po sa analysis ni Egra Crypto dito, ang mga pullback na XRP ay nananatiling kontrolado. Paulit-ulit nitong nire-respeto ang rising dynamic support, lalo na sa paligid ng 21-period exponential moving average sa higher time frame. Kapansin-pansin dito, habang bumababa ang presyo, humihina rin ang momentum. Ibig sabihin nito, hindi ito distribution, kundi paglamig lang ng pressure. Sa bawat retracement, mas maaga nang pumapasok ang mga buyers. Resulta nito ay mas mataas na lows ang nabubuo. Ito ang eksaktong market behavior na nagpapakita na hawak pa rin ng mga bulls ang direksyon. Hindi po nagmamadali sa XRP pero malinaw na hindi rin siya sumusuko. Ngayon, paano po inuulit na XRP ang mga nakaraang market cycles nito? Isa po sa pinakamalagang punto ni Egra Crypto ay ang historical repetition. Hindi raw ito bagong eksena para kay XRP. Sa mga nakaraang cycle, makikita po ang parehong pattern. Mahabang consolidation sa ibabaw ng key moving averages, kasunod ang biglaang pagputok ng momentum. Ang chart po niya rito na kanyang ibinahagi ay malinaw na nagpapakita ng pagkakahawig. Sa bawat cycle, may phase kung saan boring ang galaw. Marami po ang nagsasawang maghintay at marami ang umaalis. Pero sa dulo, ang mga panahong iyon ang naging pundasyon ng malalakas na upside move. Para kay Egrag, hindi po ito tsamba. Ito ay market memory na inuulit lamang ang sarili. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng Elliott Waves structure tungkol sa susunod na galaw? Mula po sa pananaw ng Elliott Wave Theory, malinaw ang binabantayan ni Egra Crypto. Ayon sa kanya, na kompleto na XRP ang Wave 1, 2 at saka 3. Sa ngayon, nasa loob tayo ng Wave 4. Yan, balikan natin ang chart. Ito ay isang corrective phase pero mahalagang tandaan, healthy correction po ito. Hindi nito sinira ang macro structure. Walang invalidation. Sa Elliott Wave Framework, ang Wave 5 ang madalas pinakamalakas. Dito po pumapasok ang mas malawak na participation. Kapag napanatili po na XRP ang kanyang structural formation, bukas ang pinto para sa panibagong impulsive move pataas. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang Wave 5 para sa mga holders at saka investors? Para sa atin bilang mga traders, investors at holders, ang Wave 5 ay hindi po simpleng continuation. Ito ang yugto kung saan ang momentum ay lumalawak. Mas maraming participants ang sumasali. Mas nagiging visible ang trend. Sa mga nakaraang XRP cycles, ang fifth wave ang siyang nagdala ng pinakamahabang upside extension. Ito ang phase kung saan ang mga matagal nang naghintay ay nagsisimulang makakita ng bunga. Ayon po kay Egra Crypto, hanggat nananatili po ang structure, hindi pa tapos ang kwento. Ang kasalukuyang consolidation ay maaring paghahanda lamang sa susunod na explosive leg. Ngayon, bakit naman po binabantayan ng mga analyst ang $15 hanggang $22 na price zone? Ang target zone na $15 hanggang $22 ay hindi po basta hinugot sa hangin lamang.
Ayon po kay Egra Crypto, ito ay produkto ng structural confluence. Dito po nagsasalubong ang measured moves, Fibonacci extensions at saka cycle symmetry. Kapag pinagsama ang mga ito, iisang lugar ang itinuturo. Dagdag pa rito, sa mga nakarang cycle, si XRP ay nagpakita ng malawak na fifth wave expansions matapos ang mahabang consolidation. Kaya para sa mga technical analyst, ang target na ito ay nakabatay sa matematika ng chart, hindi po sa hype o emosyon. Ano naman ang invalidation level at bakit po mahalaga ito sa risk management? Mahalaga pong linawin ito. Ang bullish scenario ay hindi po blind optimism. May malinaw na kondisyon. Ayon kay Egra Crypto, kapag nagkaroon ng decisive breakdown sa ilalim ng macro structural support, invalidated po ang wave count. Ibig sabihin tapos po ang bullish thesis. Sa ngayon, hindi iyon ang nangyayari. Nire-respeto pa rin ng presyo ang structure, kontrolado ang volatility, at patuloy po na pumapasok ang mga buyers sa critical levels. Ito ang klase ng setup na gusto ng mga disiplinadong traders. Malinaw po ang risk, malinaw ang reward. Ngayon, ang masasabi ko po tungkol dito ay malinaw ang mensahe ni Egra Crypto. Ang market ay nagbibigay ng signal pero hindi ito sumisigaw para sa lahat. Para lamang ito sa mga nakakaintindi ng structure. Habang maraming nadidistract sa short-term noise, ang chart na XRP ay patuloy na nagsasalita. Hindi ito kwento ng kahinaan. Ito ay kwento ng paghahanda. Para sa mga handang maghintay, ang gantimpala ay kadalasang napupunta sa mga hindi nadadala ng emosyon. At kung tama po ang basa sa chart, si XRP ay maaring nasa simula pa lamang ng mas malaking galaw. Sa balita na ito ay aalamin po natin kung ano ang sinasabi ni Mason vs. Lewis tungkol sa $1,000 XRP. Ayan, sa mundo po ni XRP, may isang topic na laging bumabalik. At yan po ang 4-figure price. May mga taong naniniwala na darating daw ang araw na aabot sa XRP sa $1,000. Pero ayon po kay Mason vs. Lewis, isa rin po siyang crypto YouTuber at saka analyst, hindi raw ito realistic sa ngayon. Hindi dahil ayaw niya kay XRP, kundi dahil hindi pa handa ang market structure at saka economic environment sa ganitong valuation. Ang sinabi po niya sa X ay simple, pero harsh. Sabi niya, detach from reality. At kung ikaw ay XRP holder, kailangan mong marinig ito. Ayan, bakit nga ba sinasabing detach from reality ang $1,000 na target? Ayan, ayon po kay vs. Lewis, ang global financial system ngayon ay hindi pa kaya ang $1,000 XRP. At ang dahilan? Kailangan daw muna ng malaking pagbabago sa regulatory frameworks. Kailangan mas malalim ang liquidity. Kailangan mas mature ang market infrastructure. Kung wala ito, kahit anong hype ay puro wishful thinking lamang. Ang pinaka-importante, ang adoption rate ng XRP ay hindi po tumatakbo ng ganoon kabilis. Para sa kanya, ang expectation po ng community ay mas mabilis kaysa sa aktual na progress. Ano naman po ang ibig sabihin ng structural realities kay XRP? Ang structural reality ay yung mga bagay na hindi mo basta-basta napapalitan ng pump. Halimbawa ay ang exchange liquidity, regulatory clarity, institutional participation. Hindi po sapat ang social media hype. Hindi sapat po ang bullish vibes. Kailangan po talaga may actual growth sa paggamit at saka demand. At sa ngayon, ang XRP ecosystem ay lumalago pero hindi pa sa level na mag-justify ng 4-figure price. Kaya sinasabi po ni vs. Lewis dito na mas maayos tingnan ang progress gamit ang measurable benchmarks. Ano naman ang mas realistic na targets bago po matapos ang taong ito, taong 2026? Ayan, kahit hindi po niya tinanggap ang $1,000 target,
optimistic pa rin po itong si Vers Lewis. Pero iba ang kanyang mga benchmarks. Para sa kanya, ang $5 at saka $10 targets ay mas akma sa kasalukuyang adoption trend. Ang pag-akyat po sa $5 ay nangangahulugan po higit sa doble mula sa $2.04 na presyo ngayon. Ang $10 naman ay 5-fold increase or 5 times na paglago. At kung maayos po ang market conditions, ang $20 ay hindi rin imposible. Pero tandaan, ito ay ambitious pa rin. Kaya ang point po niya ay mas maganda ang maghanda sa realistic rallies kaysa sa fantasy. Ano naman ang requirement para umabot sa XRP sa $20? Ang $20 ay hindi po simpleng number. Kapag umabot si XRP sa $20, ang market cap po nito ay lalampas na sa $1 trillion. Ibig sabihin, kailangan po ng malakas na capital inflow. Kailangan ng bullish market momentum. At kailangan ng mas malawak na participation mula sa mga institutional investors. Kaya para kay Vers Lewis, possible ito bago matapos ang taong 2026 na ito. Pero hindi po ito guarantee. Kasi nakadepende po ito sa macro cycle ng crypto. Kung ang market ay bearish o stagnant, kahit gaano po ka-hopeful, ay hindi rin susulpot ang ganitong price. Ngayon, paano naman po nakalink si XRP sa Bitcoin sa long term? Ang $30 target ni Vers Lewis ay hindi po basta forecast. Ito naman ay structural argument. Para umabot sa XRP sa $30, kailangan po ng 12 times na paglago or 12 times increase mula sa kasalukuyang presyo. Pero ang kanyang logic ay nakabase po kay Bitcoin. Kung lumaki po ang Bitcoin market cap ng malaki sa long term, may capital rotation papunta sa major altcoins. At dito po papasok sa XRP. Kapag maraming kapital ang lumipat mula Bitcoin papunta sa mga altcoins, mas mataas po ang posibilidad na maabot ang mas mataas na valuation. Pero hindi po niya binigay ang eksaktong timeline. Ang sinabi niya, ang market cycle ang siyang magdi-decide. Ngayon, ano naman ang pinakamahalagang takeaway para sa atin bilang mga XRP holders? Ayan, kailangan po natin na maging realistic. Ang $1,000 target ay napakalayo at hindi po ito tugma sa current market reality. Pero hindi ibig sabihin na hindi na pwedeng umakyat sa XRP. Ang point po ni Vers Lewis ay ang pag-asa ay dapat nakabase sa progress at saka data. Ang $5 at saka $10 ay reasonable goals. At kung maganda po ang market momentum, ang $20 ay posible. Ang mahalaga ay hindi po tayo magiging hostage ng unrealistic expectations. Kasi kapag hindi po nangyari ang 4-figure pump, madali kang ma-disappoint at mag-sell sa maling panahon. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang analysis po ni Mason Vers Lewis ay isang wake-up call. Hindi niya sinasabing wala ng future o hinaharap sa XRP. Sinasabi lang niya na kailangan ng grounded expectations. Kung ang market ay magpapatuloy sa institutional adoption at saka ETF inflows, at kung ang regulatory clarity ay patuloy na lalago, may room para sa malaking upside. Pero ang $1,000 target ay masyadong agresibo sa kasalukuyang reality. At ang mas realistic na daan ay ang gradual growth sa presyong $5, $10 at posibleng $20. At kung sakali, umabot si XRP sa $30 sa long term, ito ay dahil sa malawakang market expansion at saka capital rotation. Sa balitang ito ay pag-uusapan naman po natin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng Clarity Act para kay XRP. Sa mundo ng crypto, may mga moments na parang hindi lang price ang pinag-uusapan kundi ang regulatory future. At para kay XRP, ang Clarity Act ay pwede pong maging pinakamalaking game changer. Ang crypto commentator na sa X-Finance Bull ay nagsabi na ang bill na ito ang siyang mag-aalis ng biggest bottleneck para sa adoption ng XRP sa US. Ibig sabihin, kung maipasa po ang batas, mawawala ang legal uncertainty na matagal nang nagpapabagal sa mga institutional players. Sa simpleng salita, hindi nakakailanganin
ng malalaking funds at bangko na mag-alala kung baka baliktarin ng mga regulator ang mga investments nila. Ngayon, ano nga ba ang nangyayari sa Senate markup hearing ng Clarity Act? Ang pinakabagong update sa Clarity Act ay ang Senate Banking Committee markup hearing. Para sa mga hindi po pamilyar, ang markup hearing ay isang procedural step kung saan nire-review ng mga lawmakers ang bill, yan, mag-a-amend at saka magdidesisyon kung i-advance nila ito. Pero hindi pa ito final vote at hindi pa rin ito nagpapalabas ng batas. Ang hearing na nakalista po sa committee calendar ay nag-postpone para magkaroon ng extra time, ayan, extra pong time sa negotiations at saka coordinations. At ang susunod po na inaasang markup date ay sa January 27, 2026. Kahit ma-advance man sa committee, kailangan pa rin itong dumaan sa full Senate reconciliation sa House at saka signature ng President bago maging batas. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang legal clarity sa adoption ng XRP? Ayon po kay X-Finance Bull, ang legal ambiguity ang siyang pinakamalaking hadlang sa XRP adoption sa US. Hindi lang simpleng guidance ang hatid ng Clarity Act. Sinasabi niya na ang bill ay maaring maglagay ng key elements ng Ripple Court ruling mismo sa federal law. Ibig sabihin, magiging mas solid ang legal foundation ng XRP at mawawala ang regulatory fear, kung saan ay madalas pong nagtataboy sa institutional capital. At tandaan po natin, ang malalaking institutions tulad po ng funds, banks at saka payment providers ay hindi po basta-basta sumusugal. Kapag walang klarong compliance rules, hindi po sila papasok ng malaki. Paano naman ito magbabago? Paano naman po babaguhin nito ang kilos ng mga malalaking players? Kapag malinaw na ang rules sa statute, mawawala ang pinakamalaking excuse ng mga institutions. Kasi sa kanila, compliance requirements ay hindi po optional. Ang kanilang trabaho ay magprotekta ng mga clients, mag-follow or sundan ang batas at iwasan ang legal risk. Kapag may statutory clarity, mas confident po silang mag-allocate ng kapital sa XRP ecosystem. At dito po nagiging exciting ang scenario. Hindi lang trading ang lumalago, kundi real-world integration. Kaya ang Clarity Act ay hindi lamang tungkol sa price, kundi tungkol sa pag-akyat ng XRP sa stage kung saan malalaking players ang maglalagay ng malaking halaga. Ano naman ang mga use cases na maaari pong lumawak dahil sa batas na ito? Sinabi pa ni X-Finance Bull na Clarity ay magbubukas ng expansion sa payment systems, stablecoin transaction flows, at saka tokenized financial instruments. Sa madaling salita, hindi lamang si XRP ay lalakas kundi pati ang ecosystem na nakapalibot dito. Ang mga financial institutions ay pwede pong gumamit ng blockchain assets sa regulated environments nang hindi po natatakot sa legal backlash. At dito po nagiging transition point ang Clarity Act. Kaya mula po sa technical capability papunta sa usable na scale. Kasi ang technology ay ready na. Pero ang legal uncertainty ang siyang pumipigil lamang sa mas malaking adoption. Ngayon ay bakit po ba hindi natin dapat ipag-alala ang delay ng hearing? May mga nag-aalala dahil na-postpone ang markup hearing. Pero sabi po ni X-Finance Bull, huwag itong intindihin bilang loss of momentum. Sa politika at batas, ang quiet period ay kadalasan signal ng malalaking pagbabago. Madalas bago po lumabas ang big decision, tahimik muna ang committee meetings. Ang importanteng punto po dito ay ang timing, hindi ang substance. Kaya kahit may delay, ang process ay bumubuo ng mas malakas na foundation para sa final outcome. At kung papasok po sa market ang clarity, hindi ito magiging slow, gradual demand. Ngayon,
Ano naman ang posibleng epekto kapag naipasa ang Clarity Act? Kapag na-enact na ang regulatory clarity, maring mag-explode ang market demand. Hindi yung typical hype cycle, kundi institutional demand na biglaang lumalakas. Si ex-finance bull mismo ay nagsabi na ang market demand ay hindi lilitaw ng dahan-dahan. Ang ibig sabihin nito, kapag nagkaroon ng legal certainty, mabilis ang pag-activate ng kapital. Ang mga XRP holders ay dapat pong tumingin sa legislative progress at saka structural change, hindi po sa daily headlines. Kasi ang tunay na rally na XRP ay hindi po laging sa price chart makikita. Minsan nasa legal framework ang pinakamalaking katalista. Ngayon, ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang mensahe po ni ex-finance bull ay simple pero malakas. Huwag magpanik sa delay. Mag-focus lamang sa legislative movement. Ang Clarity Act ay pwede pong maging pinakamalaking bottleneck remover para sa XRP adoption sa US. At kung magtagumpay ito, hindi lang price o presyo ang aasahan ng market, kundi structural shift sa participation ng mga institutions. Kaya para po sa atin bilang mga XRP holders, ang best na strategy po ngayon ay ang mag-observe sa congressional progress at maging ready sa potential surge ng demand. Dahil kapag nawala na ang legal uncertainty sa XRP, ay hindi na lamang po asset, kundi magiging bahagi ng regulated financial system. Sa balita naman na ito, ay aalamin po natin kung ano nga ba ang nightmare scenario rito ni Egrag Crypto para kay XRP. Kaya yan mga ka-crypto, kahit na sa XRP ay nananatili sa ibabaw ng $2 psychological level, may mga analyst na hindi pa rin komportable sa current setup. Isa na po rito sa Egrag Crypto na nagbigay po ng defensive outlook kay XRP. Sa simpleng salita, sinabi niyang okay ang long-term trend, pero hindi natin pwedeng i-ignore ang kanyang downside na risk. Ibig sabihin, kahit may bullish structure, may posibilidad pa rin ng deeper correction kung tumindi po ang bearish pressure. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na naghahanda para sa worst case scenario habang ang iba ay optimistic pa rin. Ayan, ano nga ba ang pinakamalaking price range na binanggit ni Egrag? Dito po pumapasok ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang analysis. Ang possible decline na 31% hanggang 47% mula sa current price. Kung mangyari po ito, pwedeng bumaba sa XRP sa bandang $1.20 hanggang $1.40. Para kay Egrag, hindi ito base sa expectation, kundi stress test scenario. Ibig sabihin, hindi po niya sinasabi na siguradong babagsak sa XRP dito. Pero ipinapakita po niya ang worst case na kayang mangyari or posible pong mangyari kung ma-overwhelm ang market. Ang punto po niya ay hindi panic na magbenta or mag-panic sell, kundi maganda sa posibilidad na maging malupit ang volatility. Ngayon, bakit hindi pa basag ang long-term bullish structure? Sa kabila po ng downside risk ay sinabi ni Egrag na nananatili pa rin ang long-term fundamentals ni XRP. Kaya ang key takeaway dito ay hindi dahil bumaba sa XRP ay basag na ang bull cycle. Ang crypto market po ay may mga cycles at normal ang retracements. Sa ngayon ay mas importante po ang trend structure kaysa sa short-term candles. Ang bearish pressure ay pwede pong magdulot ng malaking pagbagsak pero hindi nito automatikong binubuwag ang long-term adoption story. Kung titingnan po natin ang bigger picture, mas malaki pa rin ang chance na bumalik ang upward movement kapag nag-stabilize ang market. Ngayon ay ano nga ba talaga ang nangyari kay XRP mula noong July 2025 hanggang ngayon? Ayan, maganda po ang context para maintindihan ang fear factor. Sapagkat noong July 2025, umabot po si XRP sa cycle na $3.66. Ayan, balikan po natin yung chart sa itaas.
Ayan, umabot po siya sa cycle high na $3.66. Pero mula noon, bumabo po siya ng halos 43.7%. Pagdating po ng late 2025, mas mahina po ang momentum at nagsara sa XRP sa ibaba or sa ayan, nagsara po siya ng 11.54% sa taon ng 2025. Ayan, bagsak ng 11.54%. Sa early 2026 naman ay may modest recovery na 12.54%. Pero kahit tumataas, malinaw na malayo pa rin sa XRP sa kanyang previous peak. Kaya ang takeaway dito ay hindi po stable ang momentum at sensitibo ang presyo sa market sentiment. Kaya kahit may bullish narrative, may mga araw na parang nag-aalangan pa rin itong sa XRP. Ngayon ay paano naman po nagbigay ng context ang historical drawdowns. Ayan, para ma-justify po ang downside range ni XRP ay ginamit po ni EGRAG ang historical behavior ni XRP. Sa taong 2018 naman ay bumaba si XRP ng humigit kumulang 31% bago po muling umakyat. At sa 2022 cycle naman ay mas malalim po ang pagbagsak na nasa 47% dahil sa malawakang market stress. Kaya ang sinasabi po niya ay hindi po unprecedented ang 31% to 47% retracement kung mangyayari. Ang mahalaga lang ay kung ang current structure ay pareho po sa mga past cycles. At may mga market observers na naniniwala na nagre-repeat or nauulit ang pattern. Pero tandaan po natin, historical precedent ay hindi po ito garantiya. Ano naman ang ibig sabihin ng stress scenario at paano ito nakakaapekto sa market confidence? Yan, sinabi po ni EGRAG na ang $1.20 to $140 na bond ay stress scenario at hindi po structural failure. Ibig sabihin ang market ay sinusubukan ang conviction ng mga holders. Kung mangyari po ang ganitong pagbagsak, maraming traders ang magkakaroon ng panic. Pero sa kabilang banda, ito rin ay pagkakataon para sa mga long-term investors na mag-accumulate. Ang problema sa crypto ay hindi lang price drop, kundi ang psychological impact. Kapag nag-breakdown ang confidence, pwede pong mag-run ang selling pressure. Kaya ang pinaka-importanting factor dito ay ang risk management at syempre ang ating mental strength. Ano naman po ang future outlook ni EGRAG kahit may mga risk? Kahit may mga possibility ng tuloy-tuloy na pagbagsak or mas malalim na pagbagsak, naniniwala pa rin po si EGRAG na sa loob ng broader bullish cycle, ayan, ay si XRP ay may tinatagong lakas. At sinabi niya na ang macro level indicators ay supportive pa rin para sa higher valuations over time. Sa kanyang pananaw, once na ma-resolve ang consolidation phase, posibleng umabot sa XRP sa double-digit price levels. Pero meron po siyang disclaimer. Ang kanyang decision na mag-increase ng exposure sa tuwing nakakaranas ng pagbagsak ay isa lamang itong personal na strategy niya. Hindi po financial advice. Ibig sabihin, hindi po dapat tularan ng lahat ang kanyang aksyon. Kaya ang dapat po natin gawin bilang mga investors ay magkaroon po tayo syempre ng ating sariling independent analysis at saka risk tolerance. At ayan, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang mensahe po rito ni EGRAG ay simple pero malakas. Yan, maganda para sa volatility. Pero wag po nating baliwalain yung bigger picture. Ang near-term uncertainty ay totoo, pero hindi ito automatic sign na tapos na ang bull cycle. Kung magpapatuloy po ang market structure at saka adoption narratives, may chance na tumalbog sa XRP sa mas mataas na levels. Ang key or ang susi po rito ay risk management. At iwasan po natin ang emotional trading at mag-allocate po tayo ng position size na kaya nating hawakan.
dito sa mundo ng crypto, hindi po laging straight line ang pag-akyat. Minsan kailangan po muna talaga ng correction para mas maging sustainable ang sunod na leg up. Sa balita na ito ay pag-uusapan naman po natin kung ano ang sinasabi ng analyst na si Steph tungkol kay XRP. Yan mga ka-crypto, sa mundo ng crypto, madalas may nagiging historical comparison na parang movie script. Si Steph mula sa X ay nag-claim na si XRP ay nasa parehong punto na kinalalagyan ni Bitcoin noong taong 2012. At noong panahong iyon, si Bitcoin ay nagtitrade sa presyong $2. Ibig sabihin, kung tama po ang kanyang analysis, si XRP ngayon ay nasa $2.14 kung saan ay parang time machine. Parang sinasabi niya na ang market skepticism na nararanasan po ng XRP ngayon ay kapareho ng pinagdaanan ni Bitcoin nitong nakalipas na 14 years ago. Kaya ang tanong lang ay valid ba itong comparison dahil ang context ng market noon at ngayon ay ibang-iba. Ayan po ang kanyang ibinahaging chart dito. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin ng same stage in the cycle? Para kay Steph, ang cycle ay hindi po simpleng graph. Ito ay psychology ng tao. Noong taong 2012, halos walang naniniwala kay Bitcoin. Ang mundo ng finance or financial world ay tinitingnan siya bilang joke. Pero sa likod ng mga haters, nagsimula ang parabolic expansion. At si Steph ay nagsasabing pareho ang sitwasyon ng XRP ngayon. Sobrang skeptical ang market, maraming doubts or pagdududa, at may mga nagbabangga sa narrative na si XRP ay papalitan ang SWIFT. Pero dito po lumalabas ang kanyang punto. Kapag mataas po ang duda or doubt, mas malakas ang chance ng isang pagsabog na galaw. Kaya ang kanyang mensahe ay simple. Sabi niya, XRP is at the beginning. Ayan. Ngayon, bakit po ba kinumpara ni Steph sa XRP kay Bitcoin noong taong 2012? Ang logic po ni Steph ay base sa price level at saka market sentiment. Si Bitcoin noon ay nasa $2 at nagrally hanggang $1,242 sa taong 2013. Ibig sabihin, nagkaroon po ng 60,000% na gain at sinasabi niya na si XRP ay may parehong curve at parehong stage ng doubt. Ayan, balikan po natin ulit yung chart. Pero dapat po nating tandaan na ang comparison na ito ay speculative lamang. Wala pong konkretong ebidensya na nagpapatunay na gagawin ito ni XRP or tutularan ito ni XRP. At ang pinaka-importanting caveat dito ay ang market cap. Sa XRP ngayon ay may malaking capitalization at iba ang kanyang dynamics. Hindi pareho ang liquidity at adoption rate noon. Ngayon ay ano po ba ang parabolic expansion at bakit ito mahalaga? Ang parabolic expansion ay term na ginagamit kapag ang presyo ay tumataas ng mabilis at patuloy. Parang rocket na hindi na tumitigil. Ito ang klase ng rally na nagbago sa buhay ng maraming mga early investors. At sa crypto, madalas ito ang nangyayari kapag ang market ay tumitigil sa doubt at nag-shift sa FOMO. Sa kaso po ng XRP, sinasabi ni Steph na ang market ay nag-iisa pa rin sa phase ng doubt. Pero kung sakali at pumasok ang catalyst, pwede pong mag-shift ang narrative. Pero kung sakali at pumasok po ang catalyst, yan, pwede pong mag-shift ang narrative. Ayan, dito po nagiging crucial ang institutional adoption at saka ETF inflows. Dahil kapag nag-iba ang mood ng market, mabilis ang acceleration. Pero dapat pong tandaan na ang parabolic move ay hindi po predictable. Ano naman ang mga criticism sa narrative na XRP will replace SWIFT? Ayan. Marami pong enthusiast ang nagsasabi na sa XRP ang siyang solusyon sa global payment system. May mga nagsasabing kaya nitong palitan ang SWIFT. Pero ito ay speculative lamang dahil ang SWIFT ay malaki at deeply integrated sa global banking. At ang XRP ecosystem ay may sariling limitasyon.
Kaya marami pong critics ang tumutuligsa sa narrative na ito. At ang backlash na ito ay nagdadagdag ng skepticism. Pero si Steph ay may sarili pong pananaw. Ang criticisms ay bahagi lamang po ng process. Sa panahon po ng Bitcoin noon, maraming nagsabing scam siya. Ngayon, tinignan natin si Bitcoin bilang digital gold. Kaya ang kanyang point ay criticism is not the end of the story. Ngayon, ano naman ang pinakamalaking caveat sa comparison ni Steph? Ito po ang pinakamalagang parte. Ang analysis ni Steph ay hindi po ito data-driven. Hindi ito fact-based proof. At kahit na may chart po siya, may malaking gap pa rin sa katotohanan. Ang chart po niya ay nagpapakita po ng 56,000% increase kay XRP. At kahit na si XRP ay may track record na 55,000% rally noong 2017 to 2018, hindi po ito garantiya. Ang market ngayon ay mas regulated, mas matured at saka mas competitive. Kaya kahit optimistic po si Steph, kailangan nating i-handle ang kanyang claim na may pag-iingat. Ang crypto market po ay puno ng sorpresa pero hindi po siya predictable. At kung ang mga investor ay bibigay lang sa hype, malaki ang risk na masunog ang capital. Ano naman po ang positive angle na pwedeng nating makuha sa comparison na ito? Kahit speculative po ang claim ni Steph ay may positive takeaway dito. Sa XRP ay proven na kayang mag-rally ng malaki sa kanyang history or kasaysayan. At ang market cycles ay may pattern. Minsan ang isang asset ay tumatagal sa accumulation phase bago sumabog. Ang current or kasalukuyang $2.14 na presyo ay maaring simbolo ng early stage. At ang market sentiment ay nag-iiba kapag may catalyst. At ang catalyst ay maari pong ETF adoption, institutional inflow, o regulatory clarity. Kapag may major shift sa narrative, pwede pong mabilis ang galaw. Kaya ang bulong ng market ngayon ay huwag mo akong i-ignore. Ngayon, ang masasabi ko naman po rito ay ang comparison ni Steph kay Bitcoin ay napaka-exciting. Pero hindi po ito financial advice. Ang pinakamalinaw po na conclusion dito ay may potensyal sa XRP pero hindi po ito garantiya. Ang parabolic curve ay hindi po madaling ma-predict. At ang market cap ni XRP ngayon ay mas malaki. Kaya mas malaking demand ang kailangan para umakyat ng malaki. Pero kung may pagbabago po sa market psychology at may malakas na catalyst, hindi natin masasabi na imposible ang malalaking gains. Ang mas importanteng takeaway po rito ay ang mindset na si XRP ay nasa stage ng skepticism. At kung tama po si Steph, ang susunod na phase ay may malaking galaw. Kaya ang dapat gawin po natin bilang mga traders at holders ay ang mag-observe, mag-manage ng ating risk at huwag po tayong magpadala sa hype. Sa balita naman na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ang nangyayari sa mga XRP ETF ngayon. Yan mga ka-crypto, may nangyaring hindi po basta ordinaryo dito sa mundo ng ETF. Ayon po sa SoSo Value Data, ang mga XRP ETF ay nakapagtala ng pinakamalaking daily inflow para sa anumang crypto ETF sa araw na ito. Ang meron pong $17.06 million ang pumasok sa mga XRP ETF at hindi lang ito basta malaking numero. Ito ang 6 na sunod-sunod na araw ng inflow simula noong January 8 pagkatapos ng $40.8 million outflow na naganap noong January 7. At ang pinakakapansin-pansin ay 42 days na silang may inflow out of 42 trading days mula sa launch. Ito ang klaseng streak na hindi mo inaasahan sa isang bagong produkto, lalo na sa market na pabagsak. Ngayon, bakit po ba malaking deal ang pag-akyat ng inflow habang bumabagsak ang market? Ang mas malupit po na bahagi ay nangyari ang 17 million inflow habang ang buong crypto market ay nag-loss ng $47 billion sa isang araw. Ibig sabihin bearish po ang market pero may pumasok pa ring bagong pera sa mga XRP ETF. Habang bumabagsak ang market cap,
ang mga XRP ETF ang siyang nag-lead sa inflow at ito ang dapat pag-aralan ng mga traders at saka holders. Kasi ang ibig sabihin nito ay may kumpiyansa ang mga investors kay XRP bilang isang regulated ETF vehicle kahit pa may fear sa broader market. Ito ay parang quiet confidence na mas matagal at mas malakas kaysa sa short-lived hype. Paano naman po naikumpara ang mga XRP ETF sa Bitcoin, Ethereum at saka Solana sa parehong araw? Sa parehong araw na iyon, lumabas po ang totoong kwento ng investor behavior. Ang mga Bitcoin ETF ay nakaranas ng outflow na $215.61 million na siya namang nag-break sa 4-day inflow streak nila. Ang mga Ethereum ETF naman ay may $15.21 million na inflow. Pero ito ay 91% drop mula sa $175 million inflow noong nakaraang araw. Ang mga Solana ETF naman ay $8.94 million inflow lamang, 62% drop mula sa $23.57 million record noong January 14. Kaya sa kabila ng lahat ng ito, sa XRP ang nag-increase ng kanyang inflow, 60% higher kaysa sa previous day. Para sa market, ito ay sinyales na may institutional demand na mas matatag kaysa sa ibang mga crypto ETF. Ano naman ang ibig sabihin ng XRP ETF leading during market struggles? Yan, ang importanteng takeaway po dito ay kung paano po nagre-react ang mga funds sa bearish conditions. Ang mga Bitcoin ETF ay kadalasang nauuna na mag-react sa downturn kasi ang mga investors nila ay mas sensitibo sa market performance. Kaya kapag bearish, agad po silang mag-withdraw. Pero ang mga XRP ETF ay ibang klase. Kahit na may malaking decline ang market, patuloy po ang inflow. Ito ay nagpapakita na ang investor base ng mga XRP ETF ay hindi po puro speculative. Parang may long-term thesis na nakatayo sa likod ng decision na pumasok sa mga XRP ETF at hindi lamang dahil sa hype or pump. Ngayon, bakit po may mga nagsasabing early success syndrome at bakit hindi ito sapat na paliwanag? Nitong fourth quarter ng taong 2025, nakapagtala ang mga XRP ETF ng consistent inflows kahit pa bumagsak ang crypto market. Ang global crypto market ay nawalan po ng $917 billion sa fourth quarter. Pero ang mga XRP ETF ay nakapagtala ng $1.165 billion inflow. Sa parehong panahon, ang mga Bitcoin ETF ay nawalan ng $4.5 billion at ang mga Ethereum ETF naman ay nawalan ng $2 billion. Dahil dito, may mga kritiko na nagsasabi na early success syndrome lamang ito. Pero ngayon, ang inflow streak ay patuloy na lumalakas. Yan, nagpapatuloy at lumalakas at hindi lang dahil sa bagong launch excitement. Ang pattern po ay sustained at ang cumulative net inflow ay umaabot na sa $1.27 billion. Ano naman po ang ibig sabihin ng 42 out of 42 na trading days sa inflows? Kapag sinabi nating 42 out of 42 trading days na may inflow, ibig sabihin nito ay consistent demand. Hindi ito isang day trade na puro pump at saka dump. Ito ay parang investment pattern na nagpapakita ng steady accumulation. At sa mundo ng mga ETF, ang consistency ay mas mahalaga kaysa sa one-time huge inflow. Dahil ang mga ETF funds ay ginagamit ng institutional investors at sila ay mas careful sa risk at saka timing. Kaya kapag may consistent inflow, ibig sabihin ay may long-term thesis na tumatakbo. At sa XRP ay tila nasa core ng thesis na iyan dahil ang mga ETF products niya ay patuloy na tinatangkilik ng mga investors. Ano naman ang market implication nito para sa presyo ng XRP? Kung ang mga ETF inflows ay nagpapatunay ng demand
Ang natural na epekto nito ay pagbabago sa supply-demand dynamics. Ang demand ay nag-iipon po ng liquidity sa market at kapag lumaki ang liquidity, tumataas ang posibilidad ng price appreciation. Pero hindi po guaranteed. Ang point dito ay ang structural advantage ng mga XRP ETF. Kapag may inflow, mas maraming kapital ang pumapasok sa ecosystem ng XRP. Kung ang ibang crypto ETF ay nag-outflow habang bearish ang market, ang mga XRP ETF naman ay nagpapakita ng resilience. At ito ang pinakamalagang sign para sa atin bilang mga holders, kung saan ay may institutional support na hindi po basta nawawala sa first sign of market weakness. Ngayon, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang mga XRP ETF ay nag-stand out sa ETF market dahil po sa consistent inflow, streak at saka market resilience. Ang pinakamalaking inflow po sa January 15 ay hindi lamang po numero. Ito ay proof of conviction. Ang market ay nagkakaroon po ng pattern kung saan si XRP ay hindi lang altcoin, kundi isang regulated asset na pinipili ng mga investors sa panahon ng uncertainty. Kaya para sa mga holders, ito ay magandang sign na may demand kahit bearish ang overall market. Para naman po sa mga traders, ito ay palatandaan na maaring magbago ang market structure sa susunod na mga linggo. Kaya para sa akin, ang tunay na take-away po rito ay simple lamang. Kapag ang mga ETF inflows ay consistent at lumalakas sa bearish market, ibig sabihin ang asset ay may institutional thesis na mas matatag kaysa sa ibang mga crypto. Sa balitang ito ay pag-usapan naman po natin ang tungkol kay Dogecoin. Alamin po natin kung ano ang nangyayari sa kanyang kalagayan ngayon. Yan, si Dogecoin po ay bumaba ng kaunti ngayon sa presyong 0.14. Nakaranas po siya ng 2.6% drop sa loob lamang ng 24 hours. Sa loob po ng parehong panahon, ang low ay nasa 0.1388 at ang kanyang high ay nasa 0.1449. Ibig sabihin moderate lang ang volatility at hindi po sobrang wild. Pero ang tanong ng market ngayon ay simple. Kaya ba ni Doge na mag-hold sa support na 0.139? Dahil kung mabasag po ang support na ito, maaaring pumunta si Doge sa mas mababang levels. Pero kung mananatili po siya sa itaas, may chance na mag-recover at mag-bounce po siya ulit. Ngayon, bakit po ba importante ang presyong 0.139 bilang support level? Ang 0.139 support ay para pong lifeline ni Doge sa kasalukuyan. Sa 7-day chart, si Doge ay nasa 0.3096 at ang kanyang price action ay nasa paligid ng lower end ng daily range. Kung ang support na ito ay tumibay, magbibigay po ito ng confidence sa mga buyers. Pero kung bumaba po siya sa ilalim ng 0.139, mawawala ang momentum at pwede pong sumunod ang panic sell. Sa market psychology, kapag ang isang coin ay humahawak sa support, nagiging base ito para sa next rally. Kaya ang tanong pong ng mga traders ngayon ay makakabawi ba si Doge o mauubos ang demand? Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng parabolic SAR na nasa 0.257? Sa 1-week chart ay makikita po natin ang parabolic SAR ay nasa itaas ng price action sa presyong 0.257. Sa simpleng salita, ang indicator na ito ay nagsasabi na may malakas na resistance sa itaas. Hanggat hindi po natatabunan ang SAR level, mahirap pong asahan ang bullish continuation. Para umakyat po si Doge, kailangan muna niyang maabot at masira ang 0.257. At kung mangyari po iyan, ang sunod po na resistance na dapat bantayan ay nasa 0.15 na level. Ang 0.15 ay dati pong cap sa upside moves. Kaya ito ang magiging unang test para sa breakout. Ano naman ang sinasabi ng MACD tungkol sa momentum ni Doge? Yan, yung nasa ibabang bahagi po ng chart na nakikita natin dito, ay yan po ang MACD. Bukod po sa SAR, ang isa pang importanteng indicator na dapat nating bantayan ay ang MACD indicator na ito. Sapagkat sa ngayon, ang MACD line ay nasa ilalim pa rin ng signal line at ang histogram ay kulay red.
Ibig sabihin nito ay bearish pa ang momentum at kulang pa ang buying strength. Para mag-activate po ang strong rally, kailangang mag-cross ang MACD line pataas ng signal line. At ang histogram ay dapat mag-green. Kung hindi po ito mangyari, mas mataas ang posibilidad na bumaba si Dodge at mag-test ang 0.11 na level. At sa crypto market, kapag nabasag po ang psychological support, kadalasan mas mabilis ang downside. Ngayon, dito naman po tayo sa RSI. Paano naman po nagiging bullish ang scenario sa RSI? Dito po pumapasok ang analysis naman ni Trader Tardigrade sa X. Ayon po sa kanya, ang RSI ni Dodge ay nag-retrace at may pattern na kawig ng previous cycles. Ayan po yung RSI. Sa 2-week chart, nakita na unang umakyat ang RSI hanggang overbought at nag-form po ito ng dalawang peaks at pagkatapos ay nag-retrace pababa. Pagkatapos po ng retracement, nag-rebound po ulit ang RSI at dito na daw posibleng magsimula ang isang massive surge. Ang point po dito ay ang market behavior ni Dodge ay parang may repeating cycle. At kung uulit po ang pattern, pwedeng mag-lead ito sa malakas na upward movement. Ngayon, ito po ang pinakamatinding tanong dito. Posible ba talagang umabot si Dodge sa presyong $9? Ito ang pinaka-sensational na bahagi ng prediction. Kung susundin po ang cycle pattern na sinasabi ni Trader Tardigrade, may chance daw na umakyat si Dodge sa presyong $9. Yan, ang tindi po nito. Pero kailangan po natin na maging realistic. Para umabot sa $9 mula po sa presyong 0.14, kailangan ng 6,328% na increase. Ibig sabihin, hindi po ito simpleng rally lamang. Ito ay multi-year, multi-cycle event kung mangyayari. At kahit na may historical precedents sa crypto na tumataas ng sobra, ang $9 target ay nananatiling extreme. Kaya ang dapat po nating tandaan ay posible pero highly unlikely kung walang major catalyst. Ngayon, ano naman ang magiging market impact kung sakaling mag-breakout nga itong si Dodge? Ayan, kung sakaling makakaranas po ng breakout itong si Dodge sa kanyang 0.257 SAR level at masustain ang kanyang momentum, yan, momentum, magkakaroon po ng psychological shift sa market. Sa trading, ang break po ng major resistance ay nagiging trigger para sa mga buyers na nag-aantay. Dito po papasok ang institutional or whale activity at nagiging mas mataas ang demand. At kung ang 0.15 ay mapapasa, ang next target ay nasa 0.16 o mas mataas. Ang market impact po nito ay magiging confidence boost para sa mga holders at saka traders. At kapag tumama ang bullish scenario, maaari itong mag-trigger ng FOMO, lalo na kung papalapit ang next cycle. Ngayon, anong masasabi ko naman tungkol dito ay ang pinaka-importanting factor ay kung hahawak si Dodge sa kanyang 0.139 na support at kung mag-i-stay po siya dito ay makakapag-build po siya ng momentum at may chance na magkaroon po ng breakout. Pero kailangan din natin natandaan na bearish pa ang MACD at saka ang SAR. Ayan, kung saan ay malayo po sa presyo. Kaya ang market ay nasa wait and see mode. Ang $9 na target ay exciting pero hindi ito dapat gawing expectation. Ang realistic expectation po ay kung maganda ang alignment ng mga indicators at may catalyst, pwede pong magkaroon ng malakas na rally. Pero kung walang bullish confirmation, ang downside ay mas malaki pa rin. Sa balitang ito ay pag-uusapan naman po natin kung ano ang bagong balita sa Cardano staking kapag nag-launch na ang midnight. Yan mga ka-crypto, meron pong bagong chapter na papasok sa staking na mundo ni ADA. Si Charles Hoskinson po mismo ang siyang nag-announce na kapag nag-mainnet ang privacy-focused sidechain na Midnight, hindi lang ADA ang kikitain ng stake pool operators at saka delegators. Magkakaroon din sila ng Night token bilang staking reward. Sa madaling salita, doble po ang reward system. Kung dati
ADA lang ang inaabangan ng mga delegators. Ngayon, may bagong token na papasok sa equation. At kapag may bagong reward token, automatic po na tumataas ang attractiveness ng staking. Yan, staking. Kung saan ay mas marami pong tao ang posibleng mag-delegate at mas marami ang pwedeng mag-stake dahil may extra incentive na babalik sa kanila. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng multi-chain treasury sa Cardano ecosystem? Ang punto po ni Hoskinson dito ay hindi lang tungkol sa rewards. Ito ay tungkol sa Cardano treasury na magiging multi-chain asset. Ibig sabihin hindi na puro ADA lang ang lalabas at papasok sa treasury. Pag nag-activate ang Midnight, makakatanggap po ang treasury ng fees mula sa partner chains sa kanilang native tokens. Hindi lang ADA ang magiging batayan ng value ng treasury. Kaya ang Cardano ecosystem ay magiging mas diversified. At sa mundo ng crypto, ang diversification equals resilience. Kung isang token lang ang hawak ng treasury, vulnerable po siya sa single token volatility. Pero kapag may BTC, USDT, USDC at saka iba pang mga assets, mas matibay po ang long-term stability ng ecosystem. Paano naman po makikinabang ang mga SPO sa Midnight Network? Ayan, ang SPO o Stake Pool Operator ay parang mga gatekeeper ng network. Sila po ang nagra-run ng nodes na nagva-validate ng mga transactions at gumagawa ng mga blocks. Sa partner chain theory ng Cardano at Midnight, ang mga SPO ay pwede pong maging validators sa Midnight Network. Pero may condition. Kailangan po silang mag-opt-in. Kapag nag-opt-in po sila, automatic nilang susustentuhan ang block production ng Cardano at saka Midnight. At dahil dito, makakakuha po sila ng rewards sa parehong networks. Sa Midnight side, hindi daw mint ng new tokens ang gagamitin para sa rewards. May protocol manage reserve na mag-i-issue po ng incentives. Para po sa mga SPOs, ito ang malaking opportunity. Doble po ang trabaho, doble rin ang reward. Ano naman ang benepisyo ng opt-in para sa mga delegators? Ang mga delegators naman ay mga ADA holders na nag-delegate ng kanilang staking rights sa SPO. Hindi sila nagraran ng node. Pero kumikita po sila sa passive rewards. Sa bagong setup, kahit indirect support lang ang ginagawa nila, makakatanggap po sila ng ADA plus Night. Yan, ADA at saka Night. Pero sa ordinaryong mga holder, ito ang malaking upgrade. Yan, para po sa mga ordinaryong holder, masasabi natin na ito ay isang malaking upgrade. Kasi hindi na lang basta staking rewards ang papasok. May dagdag na token na papansin ng market. At sa pag-usbong po ng Midnight, mas maraming staking at saka trading activity ang posibleng mangyari. Kapag tumaas po ang activity sa sidechain, tataas din ang transaction fees. At kapag tumaas ang fees, mas lalaki po ang treasury inflows. Ito ang synergy na gustong buuin ni Hoskinson. Staking rewards plus treasury growth. Ano naman ang magiging epekto ng Midnight sa transaction fees ng Cardano? Kapag mas nag-intensify ang staking at trading sa Midnight, natural po natataas ang transaction volume. At mas mataas ang transaction volume, mas maraming fees ang mapupunta sa Cardano Treasury. Ito ay malaking bagay dahil ang Treasury ang siyang nagpapalakas ng ecosystem funding. Hindi lang ito tungkol sa price action ng ADA. Ito ay tungkol po sa long-term sustainability. Ang mas malaking treasury inflows ay pwede pong mag-finance ng development, grants at saka ecosystem projects. Kaya ang Midnight ay hindi lang privacy chain lamang. Ito ay potential growth engine para sa Cardano ecosystem. At sa mga delegators, ito po ay nangangahulugang mas malakas ang ecosystem support na magbabantay sa value ng kanilang staking rewards. Ano naman po ang ibig sabihin ng Treasury will receive fees and native tokens? Ito ang pinakamalaking shift sa logic ng Cardano Treasury. Sa traditional na chain, ang fees ay puro native token lamang.
Pero sa Cardano, kapag pinayagan na ang treasury na tumanggap ng assets mula sa partner chains, ang fees ay papasok sa kanilang sariling tokens. Halimbawa, kung may Bitcoin DeFi na gumagana sa Cardano, o kung gagamitin ang Cardano para mag-deploy ng stable coins ng Tether at Circle sa Bitcoin ecosystem, ang fees ay pwede pong pumunta sa treasury sa Bitcoin, USDT o USDC. Kaya imagine mo na lang, treasury na may Bitcoin at saka stable coins. Hindi lang ADA. Mas mataas po ang flexibility at mas malaki ang funding capacity. At para po sa long-term perspective, mas maraming investors ang magkakaroon po ng trust or pagtitiwala kay Cardano. Dahil ang treasury ay hindi po nakadepende sa isang token. Ano naman po ang market impact ng pagdating ng Knight token sa staking rewards? Ang Knight token ay isa pong bagong variable sa staking equation. Kung iisipin mo, bagong token equals bagong demand. Dahil ang staking rewards ay hindi na puro ADA. Mas mataas po ang incentive para mag-stake. At kapag dumami ang mga stakers, tataas po ang staking rate at mas maraming ADA ang nakalak sa network. Mas malaki ang staking participation, mas stable ang supply. At kapag mas stable ang supply, mas madali ring tumama ang price support. Ito po ang dahilan kung bakit ang market ay usually tumitingin sa staking upgrades bilang bullish catalyst. Hindi lang dahil sa rewards, pero dahil po sa supply dynamics. At ang midnight launch ay pwede pong mag-trigger ng bagong phase ng adoption para kay Cardano. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang midnight launch ay hindi lamang po technical update. Ito ay strategic shift sa Cardano economy. Ang double reward sa ADA at saka Knight ay magpapalakas ng staking participation. Ang multi-chain treasury ay magbibigay po ng diversified assets at mas matibay na funding. At ang partner chain fee model ay nagbubukas ng pinto para sa BTC, USDT at saka USDC na pumasok sa treasury. Para sa market, ito ay malaking sign na ang Cardano ay nagpapalawak ng scope. Hindi na po siya puro blockchain. Ito ay magiging multi-asset ecosystem. At kapag nangyari ito, mas mataas po ang chance na tumaas ang long-term confidence ng mga investors at saka holders. Kaya sa susunod na mga buwan, bantayan natin si ADA. Dahil ang midnight ay pwede pong maging catalyst na magpapataas ng demand at saka ecosystem value. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.